Hello guys, it's Mami Uday. So, what's up guys? It's me, your Mommy Uday. So, yun yung sinasabi nung anak ko kasi tuwing basta nakikita niya ako nagbibideo. Tapos, bigla niyang babanat dyan. Hello guys, yung Mommy Uday. Yun kasi yung naririnig niya sa akin. So, today, it's Tuesday. So, walang pasok, walang kanselado lahat dahil grabe ang bagyo. Talagang nananalaytay at nananatili sa Pilipinas. Eme. So, for today's ganap, magluluto kami ng lumpiang toge. Yun ang aking request sa daddy ko kagabi. So, ito na nga, kagabi dapat talaga is mamimili kami ng sibuyas. Dahil wala nang kaming sibuyas, last 2 na ata. Tapos yung isa pa, wala ang paw na bulok na pala. So, ngayon, ang gagawin dapat namin kagabi is aalis. Kasi sabi ni daddy, may tara, bili tayo ng sibuyas, tapos bili na rin tayo ng pang lumpiang toge nga, yung toge. Bibili na kami ron kasi may nagtitinda pa doon kada gabi. And gumanda nga yung panahon, so wala nang ulan. Tinignan ng daddy, tinignan niya, huminto na. So, ang tagal na parang 1 hour na nga rin nata nakalipas, hindi na umuulan. Kaya sabi niya, tara mami, bili tayo sa sample. Mamili tayo ng sibuyas at toge. Ngayon, bigla namang ito na, naka-jacket na ako. Ano de, tara na, lakad na tayo. Lalakad na kami. Nung biglang parang biglang tumatakbo na yung ulan. Biglang bumuhos yung ulan. Ang lakas. As in talagang buti na lang talaga. Bago kami umalis, bumuhos na yung ulan. Dapat kasi mamamalengke kami. Hindi kami nakapamalengke ng sibuyas at toge para ulam kinabukasan. Kaso wala, bigla namang bumuhos yung ulan. Ayun, cancel ang lakad. Sabi ko pa naman, makakalabas na kasi last nang nakalabas ako yung Saturday class ko kasi may pasok kami nun bago pa makansela yung mga pasok. So, yun na ang napag-usapan namin. Sabi ko, bukas na lang siya bumili. Tapos sabi ko, habang bumibili siya is, ayan, sabi ko, anin ko na yung mga labahan kasi dapat ang labahin namin is Sabado pa bago ko pumasok sa school. Pinagtutuwangan namin yan. Sabi ko, bukod-bukurin ko or pag siya naman nakapagbukod kasi minsan, parang nasanay na yung katawan ng mister ko kasi buhat siya yung naghatid sundo sa mga anak ko. Tapos maaga na kami nagigising. Nung last year yun na. Panghapon na kasi sila ngayon. Pero nasanay na yung katawan namin na maaga nagigising. Alam mo yung adulting sign na talaga. Kahit na anong oras ka na nakatulog, 1, 2 a.m., gigising ka talaga ng maaga pa rin. So, yun na nga, ang ginawa namin, ang gagawin ko ngayon is, yan, magbukod-bukod ng mga damit. Kayo rin ba? Yung labahin, yung tuyo, yung parang nagiging basa. Kasi maulan nga, 'di ba? Tapos yung iba, kapag ka nadamay pa yung damit mo, mga basa, yun, nagtatagula ba? Yung patsi-patsi na itim, 'di ba? Tapos yun, parang yung lahat ng damit sa loob ng bahay nyo is parang basa. Basta tag-ulan. Pansin ko lang naman na, kayo rin ba ganun? So anyway, yan, habang nagbubukod-bukod ako, habang wala pa yung mister ko, kasi bumili siya ng ulam, yun nga yung toge na cravings namin. Ko pala, sabi ko kagabi, mukhang masarap ulamin yung toge. Since ang ulam namin kasi lagi is may mga sabaw. Dahil nga, syempre, alam nyo na, pag maulan, Pilipino tayo. So, syempre, ang mga ulam natin yan, tinola, sinigang, 'di ba? Yan yung mga niluluto ng mister ko. Syempre, on a budget naman, hindi naman tight budget. So, siya lagi namamalengke. Talagang nung as in nung simula nung pumasok ako, siya na yung namamalengke, namimilian katulad niyan. Galing na siya ng pamamalengke niyan. Galing siya ng NHB sa loob. Doon siya namili ng, andun na rin naman lahat, tapos konti differential lang from sample. So, mas malapit pa mga 5 pesos, 10 pesos, gano'n, diferensya sa karne, sa gulay. Sa gulay, minsan mas mura pa dyan. So, dyan na lang talaga din bumibili yung asawa ko, malapit pa. Convenient na rin para sa amin. At para sa kanya lalo, siya na kasi lagi bumibili. Buhat nung naging work from home. And yes, tama kayo ng dinig. Work from home na yan. Tapos, sobrang ano pa yan. Good provider, house husband. Talagang, ay, thank you, mapapa-thank you Lord ka na lang pag may ganito kang asawa, yung hindi mo kailangan utusan. Ako pa naman yung kabisado niya ako, hindi ako pala utos. Gusto ko yung may kusa kasi katulad ko, alam ko naman, responsibilidad ko yung paglalaba, paglilinis, paghugas, asikasuhin sila. Syempre, 'di ba? As a mother, kumbaga mapoprostrate ka, may stress ka. Syempre, tanggap naman natin yung pagkananay natin, pero syempre tao lang tayo. Kumbaga napapagod rin tayo, 'di ba?
Kaya pag napapagod ako, nagbubunga nga ako. Alam niya na yan, may kusa na yan. Lalo ngayon yung nag-aaral na ako. May kusa na siya sa lahat talaga. As in, yun naman yung pinagpapasalamat ko talaga. Talagang mapapa-thank you Lord ka na lang na hindi mo kailangan utusan, hindi mo kailangan sabihin kung anong gagawin niya. Hindi mo kailangan sabihin kung ito dapat, ganyan dapat. Sinasabi ko naman kung madalas, minsan nga sa ulam, yun ang pag-aawayan namin. Inaaway ko siya. Hindi naman ang pag-aawayan, inaaway ko siya. Tapos siya, isa lang yung isasagot niya. Doon naman yung ma-realize ko na, sige na nga, okay na yan, nandyan na yan. So, ayun naman yung pinagpapasalamat ko din sa asawa ko kasi, grabe, hindi lang sa kanya, kundi kay Lord na rin na, ay, thank you Lord talaga, siya yung binigay sa akin. Kasi talagang kahit pinapagalitan ko yan, or nagagalit ako sa kanya, hindi niya nagagawang ibalik sa akin yung galit na ginagawa ko sa kanya, nasasabi ko sa kanya. Even yung murahin, wala akong matandaan na, ay, kahit isang beses na namura niya ako. Minsan meron yung parang nasasobrahan na ako sa sinasabi ko, yung pag minsan, sobra na ako sa mura. Yung parang naibabalik niya ng isang beses. Tapos dun hinto na yan, hindi niya yan magsasalita, hindi na yan iimik. Talagang yung away namin is doon ko napagtanto na totoo yun kapag kayong isa is tahimik, yung isa maingay. Talagang, alam mo yun, matatapos yung away ng, ay wala na, okay na yan. So, ayun lang naman yung nakikita ko at napansin ko sa aming dalawa. Kayo ba, bilang may asawang lalaki, di ba? Ako, hindi ko ma-imagine na yung lalaking, alam mo yun yung pagbubuhatan ka, sasaktan ka, sasabihan ka ng masasakit na salita. Hindi ko yung naranasan sa kanya. Naranasan namin yung hirap, yung walang pera, pero yung maranasan mo yung mahirap na nga kayo, nagsasama kayo sa hirap at ginahawa. Tapos meron pa mga ganong bagay na masasaktan ka niya, masasabihan ka niya ng salita. Ako more on talaga ako yun, yung ganon sa kanya. Pero siya, grabe, napakatahimik na tao niyan. Para sa akin yun sa akin kasi talagang never niya akong yung galit na, ewan ko. Kaya pag sinasabi niya lang sama na ugali ng asawa ko, parang ginawan kasi pinagluluto ako. Hinatid ako sa school. Walang reklamo. Wala akong naririnig na napapagod. So, parang hindi naman. So, super blessed ko dyan sa asawa ko na yan. Sa totoo lang. Super, super.